Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano yung tema ng magiging reading natin ngayon. At saka hahayaan ko lang ang mga cards kung ano yung ipapakita na energy. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. King of Swords. Merong person na maraming gustong sabihin, may mga naiisip, pero kontrolado yung feelings. Kasi alam ng person na ito na yung pagiging tahimik at saka kung kikilos ng makatwiran, ito yung magpapakontrol sa sitwasyon. At saka mas ginagamit ng person na ito yung katalinuhan kaysa sa emosyon. Maybe ikaw ito o yung person mo. At saka, tingin ko lang sa card na ito, may ilan sa inyo na hindi lang yung lengguwahe natin yung alam mo. May iba ka pang lengguwahe na pinag-aralan or natutunan. At saka, may person na kung meron ka mang inaayos na issue, legal issue, magiging pabor sa iyo yung kapalaran. Merong debate na nagaganap, pero maingat ka sa mga sinasabi mo. Ito naman yung angel number mo, 2 yung kukunin natin. Mamaya naman ay mystical cards or oracle cards na tawag ng karamihan. 777. You may be overexerting yourself and need to rest. Ipahinga yung sarili para hindi negatibo yung maging resulta. 1111. A reminder from the universe to be present in the moment. Mukhang nafo-focus ka or nabibisi ka dun sa kinakaharap mo na problem or issue. Dahil nga sa ginagamit mo yung isip mo, kinokontrol mo yung emosyon mo para hindi ito maapektuhan. Mas makakaisip ka pa ng tamang solusyon kung lalayo muna, pansamantala. Kapag hindi pa pinakita, kuha na lang ako ng 2. Ayun, 2 na nga. Connected yung mga cards mo kasi kahit dito, sa unang card, meditation. Kapag paulit-ulit yung mga cards, ibig sabihin, ito talaga yung kailangan mo sa situation. Okay din naman yung may panahon ka para sa sarili, sa mga bagay na gusto mo, or yung nakaupo ka lang, nood ka lang ng TV. Lalo na kung naiisip mo wala kang panahon para mag-meditate. Itong third eye, ibig sabihin, yung person na kadebate mo, or meron man kayong issue na kinakaharap, kilalang-kilala mo na kung ano yung sinasabi niyang totoo at saka hindi. Nagagamit mo ng husto yung kutob mo sa situation. Bukod sa malakas talaga ang kutob ng ilang Taurus, kumbaga tumutugma. Alamin pa natin yung ibang detalye, pero yung card mo pa rin kanina ang gagamitin ko. At saka sinabi na rin naman ng card na magiging pabor sa iyo yung kapalaran kaya pinaghihinay-hinay ka. At kung sa tingin mo hindi pumapabor agad-agad yung sitwasyon sa iyo,
Hindi pa kasi yun yung magandang panahon or timing. The Death, Six of Swords, at Two of Cups. Meron ng transition na mangyayari. Pero syempre, hindi lahat ng Taurus ay ready sa changes. Unti-unti yung pag-move on or healing sa sitwasyon na ito. At merong person na tutulong sa'yo na yung pagmamahal niya ay totoo. Pwedeng anak mo, or loved ones, o kaya kaibigan. Sa mga cards na ito sa career o negosyo, nakikitaan mo na walang progress yung career mo or negosyo. Gusto mo nang magbago ng career para mawala yung stress mo. Pero itong problem na ito ay magiging kalma din soon. At meron kang kasamahan or pareho kayo ng negosyo na nauunawaan ka, kaya tutulungan ka niya sa career mo or negosyo. At saka meron ding couple na meron kayong negosyo ng person mo na sinisikap niyong paunlarin. Nagtutulungan kayo. May ilan sa inyo na gusto mo na mag-quit sa trabaho o kaya sa negosyo, pero yung person mo ang nagsasabi na konting tiis, may mga ganun talaga, pinapaliwanagan ka niya. Ang ilan na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, pero hindi naman ibig sabihin hindi na kayo compatible. Meron kayong kailangan tanggapin sa isa't isa yung kahinaan ba, at saka mag-move on. Ang ilan naman sa inyo, pareho kayo ng weakness ng person mo at yung feelings ay hindi nagbabago. Nananatiling mahal ang isa't isa. Ang mga single naman, ang ilan sa inyo ay naka-move on ka na sa painful na nakaraan. Makakahanap ka ulit ng bagong makakarelasyon. Kusa itong mararamdaman. May ilang Taurus na nakakahanap agad ng bagong karelasyon pagkatapos ng breakup. The Empress, Eight of Cups, at the Strength. Merong person na sinisave yung sarili sa isang sitwasyon. Nakatatlong cards ka na sa moving on. At katulad ng tema na card na sinabing kinokontrol mo yung emosyon mo, mas ginagamit mo yung isip mo, kaya pumapabor sa yung kapalaran. At dahil sa nagiging maganda yung resulta ng mga decisions mo, mas nagiging matatag yung emosyon mo sa mga gusto mo. Tatlong cards ka na para sa separation, para sa ilan. Di ba nga may mga legal issues na nabanggit sa unang card na King of Swords? Nagpapakatatag ka sa mga biglaang pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Para sa ilan sa financial, maparaan ka kasi marunong kang dumiskarte, kaya yung financial dumarating sa iyo. At saka ang ilan sa inyo nabanggit sa naunang cards na hindi ka happy sa career mo o negosyo, kaya ang ilan sa inyo ititigil mo ito. Pipiliin mo kung ano yung mas prioridad mo at saka yung mas mapaunlad, yung ba maparami, yung financial, kasi yun yung kailangan mo ngayon. At dahil sa maagap ka at saka madiskarte, napupunan mo yung pangailangan mo sa financial. Nagiging matagumpay yung mga plano mo. Para sa ilang single, di ba nasabi nga sa naunang cards na magkakaroon ka ng bagong karelasyon.
dito magtatagal kayo pero mag-ingat ka na magkaroon kayo agad ng baby. Yun yung huwag mong hayaan na mangyari kasi magkakahiwalay ulit kayo nung makakarelasyon mo. Maraming ka kasing maikilala na mapagpanggap kaya mag-ingat na akala mo mahal ka tapos hindi naman pala. Ang ilan na nasa relationship kahit na maraming pinagdaraanan yung relasyon nyo, sinisikap mo na buo pa rin ito. Six of Pentacles, the Star, at Judgment. Itong mga cards mo sinasabi na kung ano yung mga nagawa mong kabutihan, yun yung babalik sa iyo. Kaya pala sinabi sa unang temang card natin na magiging pabor sa iyo yung kapalaran. Kasi nga, patas ka sa mga hakbang na ginagawa mo sa sitwasyon or problem. At yung mga mabuti at saka kahilingan mo ay napapakinggan ng universe. Binibigyan ka ng hint or pag-asa sa situation mo na merong mga magandang mangyayari sa buhay mo at ito na yung tamang panahon or paghuhukom. Sa kalusugan, itong tatlong cards na ito ay magandang sign kasi pwedeng person mo or merong person na tutulong sa iyo na para maibalik yung dating sigla ng katawan mo. Meron kasing ilang Taurus na nilalabanan yung sakit. Abot tanaw na yung recovery or healing. Para sa ilang single, may person na magkakagusto sa iyo pero iiwasan mo ito kasi ilang beses ka nang naluloko. Mas lalong magiging porsigido yung person na makarelasyon ka. Pero ikaw, iisipin mo pa rin kung totoo ba yung intention niya. Or may ikipagrelasyon ka pero hindi ka aasa. Yung mga ganon. Hindi ka aasa na magtatagal. I-enjoy mo yung magkasama kayo. Sa mga nasa relationship, nakatatlong cards ka na magkasundo kayo ng person mo at saka may kapayapaan sa relasyon. Kaya kung ano man yung mga hinanakit, i-set aside mo ito. Mag-focus kayo sa ikakabuti ng relationship. Itong The High Priestess ay final card na katulad ng ginagawa mo sa situation na mas pinapairal yung isip kaysa sa emosyon, ipagpatuloy mo ito kasi yung buhay natin, meron talagang ups and downs. Kailangan mong maging fair at saka pumagitna sa sitwasyon na kinakaharap at saka mas piliin kung ano yung magiging kalma at safe na situation katulad ng sinabing naunang card yung tema na card natin. Kapag pakiramdam mo, yung buhay mo ay parang ang bilis ng mga pagbabagong nangyayari, may mga iba't ibang problema, huwag kang magmadali, mag-slow down at saka maging pasensyoso para hindi ka magkakamali sa bawat desisyon mo. Magtiwala ka sa sarili mo at saka stay balanced. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Aquarius, Leo, Libra, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Aries, at Gemini. Ito naman yung mga letra ng pangalan na posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo.
pwedeng sa tarot cards ka lang makaresonate or hanggang dito sa charms. E, R, X, B, P, D, at H.